designated as Battalion S3 of ESB, 52nd Engineering Brigade, Philippine Army. That time of panahon sa Sendong, about 0600, reserve ako noon dito. Si Captain Mina yung unang-unang at Captain Bakal yung unang nag-rescue noon. Then I was designated as reserve dito sa kampo, dito sa site. And then tumawag sa akin si Captain Mina na mag-proceed doon kasi nga sa kakulangan sa tao, so nag-proceed ako doon. About 0600, prepare kami and then jump off. Pagdating namin doon, meron siguro mga natira-tirang i-rescue, yung ibang pamilya na natrap, yung ibang hindi makatawid dahil doon sa baha, i-rescue namin doon. Yung ibang cadaver, ni-retrieve namin mga ibang cadaver na hindi naman din may retrieve ng iba. So kami yung inaasahan doon. Sa Tibasak, Barangay Tibasak. Kami yung inaasahan doon na mag-retrieve that time. So, sa day 1, hindi namin lubos maisip na nagagawa namin yung ganung gawain. Gawa ng sobra sa pagod, sa gutom, at saka yung nakikita namin, ang di namin talaga matanggap, yung makita namin yung ibang pamilya na luhaan, hinahanap ng pamilya nila, na sa amin naman, talagang tutulungan talaga namin sila para mahanap yung pamilya nila. Mga nangyari noon, marami rin kami na recover ng mga cadaver, na ang iba na sa daanan na lang, nakikita doon natabunan ng ibang yero, ang iba doon natabunan ng bahay, natrap sa puno, naipit ng bahay. So maraming pangyayari doon na talagang sa karanasan ko, ngayon ko pa lang talaga naranasan at ngayon ko lang din na witness yung ganong pangyayari. So, para sa akin, hindi ko talaga lubos maisip na magagawa namin yun ng that time. Talagang serbisyo lang, trabaho lang, na makatulong din sa kapwa namin na nandun, na natrap. Sir, paano mo na-control yung emotion mo, sir? Para makafocus ka doon sa trabaho mo, sir? Actually, yung emotion namin, talagang malungkot. Talagang iniisip ko noon, paano kung nandito kayong pamilya ko? Paano kaya kung ibang mga kamag-anak ko nandito? Talagang iniisip ko noon, sa pagtulong ko noon, iniisip ko pamilya ko yung nandun. Hinahanap ko. Something na i-focus ko yung sarili ko, na tutulungan ko talaga sila. Tulungan ko na ma-recover yung ibang patay, may rescue yung mga natrap. Yung emotion namin noon, sadyang mabigat eh. Mabigat na ayaw mo na sana magtulong. Kasi nga, nakikita mo yung mga patay pero gawa ng iniisip mo talaga, kailangan ko to, kailangan kami ng mga tao. Talagang kailangan kami ng mga tao, kaya yun yung nagpupurso sa amin. Na kahit hindi na kami makakilos dahil dun sa gutom o hindi kaya sa pagod, pero kailangan kami ng mga tao. So, ipurso talaga namin yun. Sir, lesson learned doon sa rescue, sir? Meron kayong mga lesson learned ng mga don'ts and do's. Yung pag-rescue namin sa patay noon, so, kulang kami sa gamit na nadala. Like, cadaver bag. Yung cadaver bag na yun, kung ano makita namin kumot doon na nasa lanta, kinukuha namin yun. O kung saang area banda, papaalam namin doon sa, kung may makita kaming tao doon, magpaalam kami doon na kunin yung kumot at yun ang gamitin namin para pambalot sa patay. Kumukuha rin kami ng mga kahoy at tali na talagang inanod na, yun ang pinambubuhat namin. Yung mga equipment, mga tools dapat na nandoon, kulang talaga kami. Like gloves, mask, na talagang
hindi pa din maamoy yung mga patay, pero yung mga amoy ng putik, mga ganun talaga masansang. Nakakanda halo-halo na rin yung ibang amoy doon. Yung mga don'ts naman doon is yung pag-handle ng patay. Kasi meron din yung pag-handle ng patay na pagbuhat ng ganun, minsan ang iba, kahit patay na yun, respetuhin yun eh. Hindi lang basta-basta pagbuhat ng patay. Kahit na patay yun, walang pakiramdam, pero respetuhin natin yung patay. Sir, wala ka bang may share sir sa mga lieutenant tulad mo sir na hindi pa nakaranas ng rescue na tulad sir? Kung anong dapat gawin sir? So, ang may share ko lang dun sa mga kapwa ko sundalo, kahit na kahit hindi pa panahon ng kalamidad, dapat prepare tayo. Dapat nandyan yung mga equipment natin, yung mga tools na gagamitin, dapat naka-intact. Kaya para in case of emergency, madali-dali natin kukunin, madali natin makuha, and then makapurso kagad tayo dun sa site. Tsaka yung preparedness, especially sa emotion, kailangan talaga natin maging matatag. Sa nakikita natin doon, yung emosyon mo, nakikita mo yung pamilya na umiiyak, nandoon sa isang tabi, ang kanyang pamilya, nandoon sa ilalim ng bahay niya. So parang i-prepare natin yung sarili natin, emotionally at saka psychologically, prepared dapat tayo. Sir, yung ano pa mga obstacles na na-meet mo during the Obstacle, marami kasing obstacle na na-meet namin doon. Di man din maiwasan, gawa dahil dun sa kalamidad na yon. Maraming obstacle na yon. Ang isa sa pinakamabigat na obstacle na naranasan namin doon is yung pagtawid doon sa ilog. Naputol yung yung tulay, yung spillway hindi madaanan, nasira. Malakas yung agos ng tubig. So ang ginawa namin doon, wala kaming rubber boat. Ginawa namin doon river crossing kami. Tinawid namin yung tali para maging tawiran ng tropa at ng patay. Para ma-retrieve namin yung sinasabi nilang patay without confirm pa sa amin kung may patay talaga doon na tao o hayop. Pero nung tumawid yung tropa, confirm nilang may patay. So ang isa doon sa obstacle namin doon, wala kaming kagamitan na pantawid sa ilog. So ano pa ng training o skill dapat i-arm natin ang sundalo natin? Tayo, arm na tayo eh. Talagang prepared na tayo sa ating skills sa amin, sa engineers. So prepared kami as infantry, prepared sa lahat ng AFOS dyan, prepared. Isa lang din sa nakikita ko is more on sa disaster relief and rescue operation. Record sir, record. Lalo yung basero, ano kailangan sa sundalo? Kung paano yung mga do's and don'ts na gagawin. Kasi ang iba nagkaka-rumble-rumble na pagdating sa site. Ang iba, hindi nila anong gagawin, hindi nila alam paano buhatin yung patay, paano siya ibalot sa kumot, mga ganun ba? Kung paano pag-handle sa patay, paano pag-handle dun sa mga civilian na nasalanta, at saka kung sa disaster rescue and relief operation, kailangan talaga din natin ng mga gamit. Command and control sir. So sa command and control, masasabi natin prepared tayo dyan. Sa command and control, ang sa tropa, well, prepared din sila
maganda naman din ang sistema natin dito eh. Sir, before kayo nag-move, sir, meron na ba kayong task organization para sa rescue, sir? So meron na kaming organization sa DRRO. Gawa ng hindi natin inasahan na ganun pangyayari. So diretso na lang kami doon. Yung tasking na yon is diretso na lang kami din doon. Kasi yung iba wala rin dito in that time eh. Wala dito yung iba that time. What can you recommend, sir, for the ADP, sir, to step up for disasters? Yung mga trainings about dun sa DRRO, yung equipments, and then yun sa moral support. Like what, sir, moral support, sir? Sa moral support, awards. Yun lang din ang nasasabi kong kumbaga pangpamoral sa tropa. Awards. Sir, during sa rescue operation, sir, paano meron ka tao, sir, na go-go pa rin, sir? Anong motivation, sir, ginagawa? Alam mo, dun sa motivation dun, paano pag-motivate ng tao, sinabi ko sa kanila na tulungan natin itong mga tao na nandito. Dahil tayo lang din ang aasahan. Sa nakikita namin dun, talagang uniformado lang ang inaasahan na nandun. So kung hindi kami gagawa ng paraan para tulungan sila, kawawa yung mga tao na yan. Tayong inaasahan, kahit na wala tayong kain, pagod tayo. So, para sa akin dun, nararamdaman din nila kung anong nararamdaman ko eh. Magtulungan bawat isa. Kahit nasa hirap man yan, tulungan pa rin. Hindi natin kilala, tulungan pa rin. Hindi lang ito basta trabaho lang. Citizen tayo dito ng Pilipinas, Pilipino tayo. So, act like as a Pilipino na magtulungan din tayo. Sir, personal fulfillment, sir, sa mga nagawa mong pagtulong. Anong naramdaman mo sa sarili mo? Alam mo, dalawang klaseng nararamdaman ko nun eh. As a fulfillment, masaya. Then, nakaka-achieve talaga na makatulong ka. Masaya na magpasalamat sa iyong tao. Masaya na nakikita mo silang masaya. Just like dun sa Lumbia. Masaya kami na meron ng tirahan. Ibang tao na nawalan ng bahay. Masaya kami na nakakangiti na sila. Nakakapagluto na sila ng mabuti. Nakakatulog na sila ng mabuti. At the same time, masaya din kami na pag once narinig lang namin sa kanila na, Sir, salamat. Sir, salamat. So, ayun siya. Simpleng pananalita lang nila na salamat. Talagang taos puso namin tinatanggap. Talagang napakasaya sa pakiramdam. Fulfillment, sir. May Sir. tayo bang rescue, sir? Sa service, sir? Kung meron ka ng karanasan nun, sir, nung lieutenant days mo, sir? So sa rescue ng ganyan ka salanta, first time ko ng ganyan. Nang salanta ng mag-rescue.